year 2024 ay the Great Harvest. Pero pwede mabaligtad po yan, palagay na tayo po ang mag-harvest, ay baka ang kaaway ang mag-harvest po sa atin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang papayag. Huwag papayag. At kung nangyayari na, ay andyan ka para abutin yung mga inaagaw at nanakawin sa Satanas. Kaya, ang title na ating pag-uusapan ay May Utos. Susunod ka ba? Parang wala pa. Ayan, palalabasin natin niya. Ayan. May utos, susunod ka ba? Magandang salita, magandang tanong na kung saan diyan lalabas ang ating pagkatao. Kung paano tayo pipili, magdidesisyon, kasi may utos. Ang tanong, susunod ka ba? At sa ating pagpili at desisyon, kung tayo ay susunod, sabihin niyo po sa katabi niyo, kung susunod ka, di wow. Di ba? Kaya lang, kung susuway ka, tuloy niyo po, kung susuway ka, mapapahama ka. Yan lang po ang pagbasa po natin sa salita ng ating Panginoon. Saan po natin makikita yan? Sa Deuteronomy chapter 30 verse 14 to 16, diyan po tayo pag-aaralin, tuturuan ng ating Panginoon kung paano po natin masusunod ang utos. Ang nakakalungkot po kasi, unang tao pa lang, sumuway na. Ano nangyari? Nagkaroon ng sumpa. Kaya basahin po natin para matuto po tayo sa ating Panginoon. Sabi po diyan, ang kautusan ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Nasa inyo ngayon ang kapasyahan, kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan, o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig si Yahweh at nilakaran ng kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin. Tayo sumandaling yung mga tayo natin. Minsan pa, ang manaming nasa langit. Alam po namin na kayo ay nakatunghay sa aming mga buhay. Every day, every second, a minute, a day, a week, a month, a year. Alam po namin nandyan ka. Sinasamahan niyo po kami. Kaya naman salamat sa lahat ng amin na-experience, mabuti man o hindi pa. Patag man o bako-bako ang amin nilalakaran, alam po namin, kasama ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming nabasa, na aming napakinggan. Nawa, ang babae at lalaki na makakapakinig ng mensahe ng salita, sila ay inyong mapagpala. Kaya po namin, hindi po biro ang aming pakikibaka sa mundo ito. Katulad ni Moses, katulad ni Joshua. Daraan kami sa mga challenges ng buhay. Ngunit, salamat sa aking Panginoong Kristo na modelo ng aming buhay. Maging kawangis niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. At ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang palaging sumaamin upang masunod namin ang iyong mga kautusan, Panginoon. Upang ang bunga ng Banal na Espiritu Santo ay mapasa amin lahat. Upang ang karakter na lumabas sa amin ay makadiyos at hindi makamundo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Dinadalahin ko na samahan niyo po kami habang kami ay nag-aaral sa iyong mga pangyarihan salita. Hindi lang namin mapakinggan, kung hindi maisabuhay po namin ito, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng mga. Yan pong title po na yan ay binigay sa atin ng Panginoon ay hindi po biro. Historical background po niyan, si Moses po ay kinausap ng ating Panginoon para ipahayag ang utos sa mga tao na pinili niya. Walang iba kundi ang bayang Israel. Si Moses po ay malapit na po ang buhay niya po dyan. Halos namamaalam na po siya dyan. Dahil ipinatanaw na ng Panginoon ang lupang pangako na hindi niya mararating. Why?
Tanongin niyo po ako bakit hindi mararating mo sa promise niya. Kasi po, sumuway po siya. Sumuway po siya. Palagay na karangalan ng Panginoon ang kanyang gawin sa kanyang buhay, hindi niya po nagawa. Simpleng palalabasin ng tubig sa bato, hindi niya sinunod ang kalooban ng ating Panginoon. At marami pa. Kaya naman lahat ng mga tao na sumuway ay hindi po nakarating sa promise niya. Doon pa lang sa ilang nagkandamatay na po sila. Kaya pwede din po mangyayari sa ating mga buhay ang nangyayari doon sa mga buhay ng mga tao na ating pinag-aaralan. Kung tayo ay susunod, makakarating po tayo sa lupang pangako, sa promise niya. At nakita naman natin sa pagbasa, napakaganda po doon. Napakabuti po doon. Kaya lang sa lahat ng subuhay, nagkaroon ng sumpa. Mula pa kay Eva at kay Adan, hanggang sa kasalukuyan, kahit sa ating buhay ngayon, tingnan po natin yung ating mga buhay kung tayo nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon o nasa ilalim ng sumpa. Kaya, yan pong ating pinag-aaralan ay hindi po biro. Lahat po ng susunod, lalabas po talaga yung kanyang karakter at palalabasin ng Panginoon. Na makikita natin tayo ay magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pero sa lahat po ng susuway, makita po natin talaga na pahamak. Walang nangyari sa kanilang buhay. Talagang hindi maganda yung istorya ng kanilang buhay. Alam ko na nabasa niyo po yan. Kaya kung paano po tayo susunod, sabihin niyo po sa katabi niyo, pipili ka. Magdidesisyon ka. Napakahalaga po niya. Umpisahan po natin sa ating pamilya, nakita ko na eh. Doon pa lang hinuhubog na ang ating pagkatao. Merong mga magulang na nag-utos sa kanilang mga anak, pero ano nangyayari? Sabi nung isa nag-post, ang mga anak ko ngayon parang mga ibon. Wait na lang. Ay, ibig sabihin, wait. Sabi yan, diba, ganun ang tinig ng ibon. Wait, mami, wait, dad. Diba? Nakaka-relate po ba kayo? Amen. Kapag kami utos po kasi, pwede tayong sumunod talaga, pwede tayong sumunod. At makikita po natin, may benepisyo po yan pagka po tayo ay sumunod sa utos. Amen. Kaya lang, kung hindi po natin gagawin, kaya nga po lalago ang JCLM sa Cola Outreach eh. Why? Meron susunod sa utos ng Panginoon. Isa man yan, dalawa man yan, o tatlo man, o humigit pa, at least may sumunod sa ating Panginoon. Sa mga anak eh, meron talaga masunurin at meron masuway. Hindi po biro. At hinuhubog tayo sa pamilya pa lang natin. Kung tayo mga anak, makikita na natin yung ating sarili kung tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Alam niyo po si Brother Benji, kaya po pinagpala ng Panginoon, masunurin po ako sa akin mga magulang. Yan po ang truth. At talagang testimony ko po, kahit sa lola ko po, yung pinsan ko na inuutusan bumili ng lugaw doon sa kabilang kanto, ayaw sumunod. Pero ako nasa dulo kami, nasa tabing ilog kami, yung lola ko nasa tabing kalsada, pupunta pa yun sa aming likuran para lang tawagin ang aking pangalan. At sabi ako, pakibili nga ako ng lugaw kasi yung pinsan mo ayaw sumunod. Alam niyo po, kaya po ako pinagpala ng ating Panginoon. Nawa, nagkakaintindihan po tayo. May utos. Kaya nakikita ko po ang ating pastor kung paano sumasakit ang ulo, sumasakit ang kalooban, at talagang yung damdamin niya, palagay na lumago yung buhok, ay baka talaga malagas. Si Brother Benji, nung ako ay napunta rito, kakunti pa lang puti ng buhok. Pero ngayon, pag pinagmasdan niyo po talaga, marami na. Pero hindi ko sinasabi na ang taga-JCLM sa All Outreach ay matitigas ang ulo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, masunurin ka. Masunurin ako. Di ba? Alam niyo po, para matutunan po natin yan at magpalain tayo ng Panginoon. Paano ba tayo talaga makakasunod sa utos ng Diyos?
Kasi ang hirap sundin ang utos ng Diyos kung ang utos ng ating magulang hindi natin magawa. Utos ng teacher hindi natin magawa. Hahanapin yung assignment, hindi maipakita at hindi magawa. May project pa. May mga utos talaga. At kahit saan tayo pumunta, may utos. Kahit sa ating gobyerno, kailangan natin sundin kung ano man ang utos ng ating pamahalaan. Amen po ba? Mapabarangay man yan o munisipyo, papuntang national level ng ating gobyerno. Mahalaga po. Kaya nga kapag hindi sumunod sa utos, alam na, hindi lang gulo, hindi lang wasak ang pamilya, kundi talagang miserable ang buhay na malalatasan. Kaya kung gusto po talaga natin pagpalain tayo ni Lord, taas nga po ang kamay na gusto pagpalain ni Lord. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pagpapalain ka ni Lord, sumunod ka lang. Paano po yan? Sabi sa verse 14, ang kautusan ay di malayo sa inyo. Ayan, niisa-isa ko na po. Ano po sabi doon? Ang kautusan ay di malayo sa inyo. Kaya yung title natin pinag-uusapan, si Moses na po ang naghahabilin sa mga taga-Israel. Sabi niya sa mga taga-Israel, ang kautusan ay di malayo sa inyo. Tama po ba mga taga-Suon? Ang kautusan ay di malayo sa inyo. Eh kung gano'n, napakalapit lang pala. Wala sa Los Baños, wala sa Canlubang. Nasaan? Nasa Sokol. Malapit lang. Kaya tayo dinala ng Panginoon sa lugar nito. Ang kautusan ay di malayo sa inyo. Ganun po ba kalapit? Una, sabi po doon, nasa inyong bibig. Paano? Gaano katotoo yan na nasa ating bibig ang kautusan? Kapag ang anak, bumuka ang labi ng magulang, alam niya, may utos na yun. Kaya, maunawaan po natin ngayon na kung gaano kalapit sa atin ang kautusan, nasaan daw? Nasa inyong bibig. Kaya ginagamit ang ating pastor, ginagamit ang primary 12, ginagamit ang cell leader, na magsalita at pinagsasalita ng ating Panginoon. Nagiging miserable ang buhay ng isang tao kapag ang isang leader ay hindi nagsalita ng tama at naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At nanahimik na lamang. Kaya ako, inuulit ko po, si Brother Benji po ay hindi perfecto. Pero nagpapagamit sa ating Panginoon na sa lahat ng gustong magpaabot sa utos ng ating Panginoon ay maabot po yan. Why? Kasi nasa ating bibig po ang utos ng ating Panginoon. Kababasa po natin ang kababasa ng salita ng ating Panginoon, napakaraming utos. Pero tandaan po natin, marami din pangako ang ating Panginoon. Tama po ba? Amen. In every command has a promise. Kaya nga makikita po natin, napakabuti ng ating Panginoon. At parallel truth sa ating mga magulang, kapag nag-utos sa kanyang anak, paminsan-minsan may pangako. Anak, galingan mo lang mag-aral. Bibigyan kita ng cellphone. Eh di wow, di mo ba? At nakikita naman natin talagang ini-reward ng mga sumusunod sa utos. Nasaan daw? Nasa inyong bibig. Gano'ng kalapit? Abay, kung iya ay kausap mo, kaharap mo, inuutusan mo siya, kaya lang nakakalungkot, harap-harapan na, pagbalik, mali pa rin ang pagsunod. Pinabili mo ng toyo, pagbalik, suka. Tama mo ba? Pinabili mo ng bawang, pagbalik, luya o sibuyas. Hindi lang pabulong, minsan ay pasigaw. At makikita natin, yung nag-uutos, ano gusto niya? Masunod ng inuutosan. Kaya lang ano ang tendency ng, o ano ang nangyayari doon sa inuutosan? Yan ang worst scenario. Susunod o susuwayan? Susunod. Sa mga susunod, kulang pa po kay Lord.
Toto mo, hindi natin. Sa mga susunod po, pumalakpak kay Lord. Nandun na tayo sa ating pinag-uusapan eh. Kaya makikita po natin ang nakakalungkot lang. Sa pamilya pa lang. Sabi ko nga sa mga anak ko eh, ako itinuro ko na sa inyo lahat eh. And then lumabas sa akin bibig po yun. Ipinrototype ko pa sa inyo, ginawa ko na lahat. Pero kung hindi kayo susunod at gagawin yung mga inuutos ko, eh, saan kayo makakarating? Mahihirapan kayo balang araw. At palagay na gumaan ang inyong buhay, baka hindi. Alam niyo po ang sekreto lang ng madaling buhay, masunurin po siya. Sa lahat ng nabibigatan sa kanyang buhay, alam niyo po masubayan. Alam ni Lord po yan, hindi maitatago, hindi maitatago. Nasa ating bibig ang kautusan. Bakit kaya? Kasi alam ni Lord na dyan ang bukal ang lahat ng ipinasasabi niya sa atin. Through our Bible reading, minsan ay nangungusap ang ating Panginoon, audible voice, at talagang sumasagi sa iyong isipan na kinausap ka ni Lord, mabibigla ka na lang, merong mga ideas na pumapasok. That is, Panginoon po ang nangungusap po sa atin doon. Pero wag po tayong padaya, si Satan ay nangungusap din. Baka ang masunod natin ay yung kaaway, hindi ang ating Panginoon. Kaya itong ating pinag-uusapan, napakaganda na may utos, susunod ka ba? Dito natin malalaman kung habang buhay tayong susunod sa ating Panginoon. Kaya ikalawa, sabi po doon, kung gaano kalapit ang salita ng ang utos ng ating Panginoon, nasa inyong puso. Nasa inyong puso. Ayan. Lumalabas pa mo ba? Ayun. Nasa inyong puso. Wala po dito, pero andun. Okay lang. Nasa inyong puso. Ganun lang pala siya kalapit. Kung ano ang nating nadarama, kasi ang ating puso, more on emotion yan eh. Mas marami ang emosyon, ayaw sumunod. Mas mabibilang mo ang emosyon na gusto mo sumunod. Kumusta niyo po katabi niyo? Kumusta ang puso mo? Handa ka ba talagang sumunod? At sa pagsunod naman, merong mga intention yan at motibo. Tama po ba? Merong mga intensyon at motibo. Alam din ni Lord yan. Alam po ng Panginoon kung tayo po ay susunod ng tama at hindi sa kanyang mga inuutos. Alam niyo po si Moses, nakita mo, kaya natanyag ang kanyang pangalan. At kinilala siya ng bansang Israel na pinili ng Panginoon. Bagamat nung una, parang ayaw niya. Diba? Ang daming dahilan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag ka na magdahilan. Kilala ka ni Lord. Eh talaga namang wala din siya magawa kundi sundin ng ating Panginoon. Why? Kasi siya yung nakatalaga. Pinili para gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, alam ni Lord na kahit siya ay bulol, pwede pa rin siyang gamitin ng ating Panginoon. Alam niyo po ba parang Diyos si Moses? At ang kakausapin niya ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Aaron. Through God, through Moses, tsaka palang maririnig ng bansang Israel, through Aaron, ang ipinasasabi ng ating Panginoon. Kaya minsan, ganun din po ang nangyayari po sa atin. Through God, through Pastor June, through Primary 12, o kung sino man sa leader, na ipapahayag natin ang utos ng ating Panginoon. Kaya, mapalad po tayo dahil alam po natin, hindi po tayo naliligaw ng landas. Kaya nga, inuulit ko po, year 2024, ang tema po natin ay The Great Harvest. Eh, baka balik na rin po ng kaawayan, huwag po tayong pumaya. Kaya, nung nakaraang
mensahe ng Panginoon, yung dulo po noon, sabi ko po doon, don't give up. Don't give up. Kasi alam ng kaaway, kapag ka tayo ay pinadaan sa apoy ng buhay, sa ilog ng ating buhay, ay baka tayo bumigay. Baka hindi po tayo magtagumpay. Pero makita po natin sa buhay po ni Moses, at least, nasulyapan niya ang pangako ng ating Panginoon. At magiging successor ay walang iba kundi si Joshua, na alam ng Panginoon na ito ay puno ng kaalaman at kakayahan para gawin at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa pagbasa natin sa Book of Joshua, sabi nga ni Tatay Emong, victorious po si Joshua. Lahat po na nagtatagumpay na tao at pinagyayaman na tao ng Panginoon ay yung masunurin sa ating Panginoon. Tandaan po natin yan, wala na pong iba. Kaya nga, ang sabi po doon sa verse 14, kaya magagawa ninyo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kaya magagawa mo. Malinaw na malinaw po yan. Andiyan po sa lahat ng talata yung ating pinag-aaralan na kung saan ang mga taga-sukol, kapag ka po nahihirapan po kayong sumunod, balikan niyo po itong topic po na to. Inuulit ko po, hindi pa po ako tapos mag-preach ng mensaheng ito ng ating Panginoon. Pero ako na po ang nagsasuggest, nagre-recommend po sa inyo. Pag nahirapan po kayong sumunod sa utos, kahit sino pa nag-uutos, balikan niyo po ang mensahe kong ito. May utos. Ang tanong, susunod ka ba? Tanungin niyo nga po ulit ang katabi niyo. May utos, susunod ka ba? Hindi na po natin malilimutan itong mensahe ng ating Panginoon na ito. Na kung saan, sabi po dun sa una, ang kautusan ay di malayo sa inyo. Napakalapit. Nasaan daw? Nasa ating bibig. Nasa bibig ng Diyos, nasa bibig ng lingkod ng ating Panginoon, at inililipat sa inyong bibig. Tingnan niyo po ang bibig na inyong katabi. Pagsalitain niyo po, hi. Diba? Lalabas po dyan ang utos. At nasa inyong puso. Bakit? Nasa inyong puso. Diyan po inirestore ng Panginoon o inistore ng Panginoon ang lahat ng kanyang utos. At para pagka ito ay sumagi sa inyong isip, akyat po yan paprocess po yan, lalabas po sa inyong labi. Kaya napakahalaga po kahit sa magulang, ginagawa po natin po yan na kung saan uutusan natin ang ating mga anak. Ikalawa, hindi na po natin katatagalan para tayo lalong pagpalain ng ating Panginoon. Sa verse 15, sabi po doon, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. O sabihin niyo po sa inyong katabi, magdidesisyon ka talaga. Yan ang next level ng utos. Kapag ka may utos, nadinig mo, magdidesisyon ka. Magpapasya ka. Pipili ka. Ano ba talaga? Susunod ba ako o susuway? Di mo ba? Gusto ko ba ng buhay at kamatayan? Ano sabi doon? Sa una? Kapag ikaw ay nagpasya, pwede mong mapili ay kayo ang pipili ng buhay at kasaganahan. Sige po. Yan po ang mangyayari. Gusto niyo po ba yan? Ang pipiliin nyo ay buhay at kasaganaan. Napakaganda po ng pagkaya po ang ating piliin. Kaya nga inuulit ko po, itong ating pagsunod sa ating Panginoon ay isang practice na kung saan sa mundong ito, hindi na po tayo mahirapan sumunod. Kapag sinunod po natin ang kautusan ng ating Panginoon. Tama po, mula pa sa unang tao may utos na kay Eva at kay Adan. Ano utos kay Eva at kay Adan? Huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na ito ng pagkakilala na mabuti at ng masama. Pero ano ang pwede nilang kainin? Meron naman pwede. Sabihin niyo po sa katabi niyo, meron naman palang pwede. Ang mga bungang punong kahoy na nasa paligid na ikalulusog at ikagaganda ng kanilang pisikal na katawan.
Tama po ba? Amen. Kaya lang, ang kinakain natin ay mga junk foods at nakakasira talaga ng ating kalusugan. Inaamin ko po, nagkamali po ako sa nakaraan. Yung mga ini-intake ko po ay mga maling pagkain. Kaya hindi ko po nasunod ang kalooban ng ating Panginoon. Yung ba naman nakadesign pala ang ating katawan sa prutas, gulay, isda, more on karne, kaya nasira po ang aking katawan. Pwede ang karne pero paminsan-minsan yan. Yan ang nakita ko po sa buhay na ito. Kaya nga, nasa iyo ang kapasyahan. Nasa iyo ang kapasyahan. Iinom ka ba araw-araw ng soft drinks o tubig na lang? Nasa iyo. Kaya nga, makikita po natin, ikaw ang pipili ng buhay at kasaganaan. Kaya naman, pagka ikaw may sakit na, mababaliktad po yan. Yung buhay pwede pumunta sa kamatayan at yung kasaganaan, puro gastos na sa ospital o kung saan mang gamot mapupunta ang impera. Tama po ba? Pag-aralan po natin maigi kasi may utos. Kaya alam po natin hindi magagawa ang utos kasi hindi pa nga natin alam. Di po ba? Lack of knowledge shall perish. Kaya nga po tayo pinagbabasa ng ating pastor. Kahit si Lord, inutos niya po yan. Basahin niyo ang salita ng Diyos araw at gabi. Dili-diliin niyo ito at talagang pagbulay-bulayan. Para ano? Para guminhawa at magtagumpay ang iyong buhay. Kaya lang, Brother Benji, parang mahirap talaga magbasa ng salita ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sumunod ka lang. Di kung mahirap ang isang chapter, ang 3 chapter, di 1 chapter. Kung mahirap ang 1 chapter, di 1 verse. Pag mahirap ang 1 verse, di half verse. Ewan ko na lang kung hindi ka pa makapagbasa. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Malalaman ba natin ang utos ng Panginoon kung hindi natin babasahin ang kanyang salita? Amen. Di ba hindi po? Kaya sumunod po tayo, kahit si Joshua sa pagbasa po, talagang Joshua chapter 1 pa lang. Ando na ang pangungusap ng ating Panginoon. Para ano? Para malaman mo ang utos ng Panginoon at hindi lang utos, pati ang pangako ng ating Panginoon. Paano natin susungkitin, kukuhanin ang bunga ng pangako ng Panginoon kung hindi natin alam ang utos at pangako ng Panginoon? Alam niyo po, bago natin makamta ng pangako ng Diyos, nakita ko na, sumunod ka muna sa utos. Parallel truth sa buhay ng tao, kapag ka sumunod ka sa boss mo, may ano, hindi ka lang may bonus, may reward ka pa. At pararangalan ka pa. Kaya makikita po natin, napakahalaga nitong ating pinag-uusapan. Kaya nga ang paglago ng JCLM Sokol Outreach ay nakasalalay. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sa iyong pagsunod. Ulitin ko po, para hindi tayo makayang iligaw ni Satan. Ang paglago ng Sokol Outreach ay nakasalalay sa pagsunod. Sa pagsunod mo, sabihin po sa katabi niyo. Malinaw ba? Malinaw po. Ayan. Kahit wala si Brother Benji, alam ko kaya nyo Amen. nasundin ang kalooban ng ating Panginoon. Tumahayo si Tata Emo kahit wala si Brother Benji. Tumahayo si Nani Hermie kahit wala si Brother Benji. Why? Malapit sa inyo ang utos ng Diyos. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso. Ano yung utos natin sa ating ino-OPE? Matanggapin mo ba ang Panginoong Jesus? Yung utos po natin yun eh. Ano sasagot niya? Oo o hindi. Pag oo, ay bilisan niyo na. Mga 1 minute lang o ilang segundo lang makatanggap na siya. Baka magbago pa isip. Tama po ba? Alam niyo po, itong ating pinag-uusapan, it's a matter of choice. It's a matter of decision. Kaya, nasa inyo na po. Nasa inyo na po mga kamay, patay na si Moses. At susunod ang buhay ni Joshua, generation by generation, sila ang pipili at magpapasya sa kanilang buhay kung ang pipiliin nila ay buhay at kasaganan. Ano yung kalawa? Sabi mo dyan, kayo ang pipili ng kahirapan at kamatayan. Dito ka na sa una. Mahirap naman talaga sumunod in any command. Kaya lang, bakit dyan ka pa pumunta?
Ang piliin po natin yung una, yung letter A. Pero yung B, i-eliminate po natin yan. I-delete po natin yan. Why? Mapapahamak po tayo dyan. Si Satan, gustong-gusto po yan. Nandiyan po tayo pumili at pumunta. Kaya lang, huwag nyo nang tanggain. Ang piliin nyo at ipagpasya nyo sa buhay ay sumunod sa ating Panginoon. Kasi si Satan aagawin talaga ang pagsunod po natin. Ulitin ko po, ang kaaway, aagawin po ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Wala na po iba. Nakita ko na po yan eh. Kahit kung tayo ay mga leaders na, huwag nating akalaing tayo ay nakatayo, sabi sa salita ng Diyos. Ano mangyayari? Baka ikaw ay mabuhay. Kaya minsan sa mga lahat na nagtitiwala sa kanilang sarili at parang kayang-kaya na nila ang lahat ng bagay, doon minsan dumarating ang pagbagsak. Kaya ano ang ating gagawin? Magpapasya tayo laging lumapit sa ating Panginoon. Why? Kasi nga po, may Diyos, yes. Tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Pero after tayo tulungan ng ating Panginoon, may gagawin ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may gagawin ka. Kaya nga ang kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tawa, maliwanag na maliwanag po yan. Hindi nagkamali ang ating mga ninuno, ang ating mga magulang. Hanggang sa makarating po sa atin ang kasabihan na yan. Na mayroong Diyos, yes. Pero andyan ka. Para ano? Gumawa, sumunod sa inuutos ng kung sino pa man. Higit ang ating Panginoon. Apakahirap pong puntahan po dyan, pero meron pa rin mga tao na ang pinipili ay iyan ang kanilang maging kalalagayan. Nasaan po sila ngayon? Maaaring nasa mental hospital, maaaring nasa hospital. Nakuha niyo po ba yung pattern? Maaaring nasa kulungan. Alam ng kaaway kung saan dadalhin at magiging miserable ang buhay ng tao. Pero tandaan po natin, may desisyon po tayo sa ating buhay. Inuulit-ulit po talagang ipinapaulit ng ating Panginoon. Napakapalad po natin sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon. Why? Hindi tayo katulad ng hayop, ng isda, ng halaman. Hindi rin tayo katulad ng robot na ginagawa ng matatalinong tao na ngayon. Meron ng mga AI na tinatawag na artificial intelligence na parang talagang tao, pero hindi naman tao. At minsan sasabihin ng tao, parang mas magaling pa ito sa akin. Pero huwag po tayo pumayag. Tayo ay kawangis ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kawangis ka ng Diyos. Kaya magpasya ka ng tama. Tama po ba? Alam niyo po, ang ating Panginoon, napakabuti. Inile-level up po tayo sa ating buhay. Na dati kung ano-ano lang ating napapakinggan, pero ngayon, salita ng ating Panginoon, na talaga binibigyan tayo ng understanding, ng wisdom, para tayo magkaroon ng talent, skills, para hindi tayo magapi ng kaaway. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ulitin ko po at sabihin nyo rin po sa inyong katabi, nasa inyo ngayon ang desisyon. Kinakausap na po ba kayo ng Panginoon? Anak, nasa iyong bibig, nasa iyong puso ang aking utos. Sabihin mo sa inyong kapamilya, umaten kayong lahat. Kaya niyo po ba sabihin yun? Pinasasabi ni Lord, umaten kayong lahat. Alam niyo po, natutuwa po ako sa bunso ko Apakaagang gumising na ano pa sa akin. Sabi ko, anak, ba't di mo naman akong ginising? 6:30 na pala. Pwede, kaanda po na ako. Kahanda para pumunta po rito. 7:29 na po yata ako nakaalis po dun sa bahay. Kung may nakabatid po ng pagdating ko dito, halos magse-7:45 o 7:45 na po ang update. Iles niyo po kung ilang minuto ko po tinakbo ang Barandal to Sokol. Iningatan po ako ng ating Panginoon.
Kasi ayoko pumalit sa prayer gathering. Gusto ko pong sumunod sa ating Panginoon. Inabot ko po yung maaga po rito, palakpakan po natin yung napakaaga po rito. For the glory of God, po talaga sumusunod. Napakasimple po ng mensahe ng ating Panginoon, pero may kapangyarihan pong baguhin po ang ating buhay po. May utos, ang tanong, kung sunod ka ba? At ipinaalam na ang ating Panginoon through Moses kahit sa Israel, at tagal na ng history nila. Sa mga taga-suol na sinasabi din, ang kautusan ay di malayo sa inyo. Nasaan daw? Nasa inyong bibig at nasa inyong puso. Kaya hindi naman tayo pipi, may po ba? Huwag nating ipagdamot sa ating mga kapamilya ulit-ulitin sa kanila, attend ka ng Sunday celebration. Kilala niyo po sila. Hindi man kilala ni Brother Benji, kilala din ni Lord ang ating mga kapamilya. Hanggang sa makulitan sila at sabihin nila, sige na nga, a-attend na ako. Ay di nagtagumpay tayo. Amen po ba? Amen. Kaya lang naman tayo parang laging talunan at parang bigo at parang malungkot at parang sawi. Eh hindi po na talaga natin nagagawa ang utos ng Diyos. Nasaan daw? Nasa inyong bibig. Bakit kaya bibig ang inuunan ni Lord? Kasi iyan po ang gagamitin ni Lord para magsalita. Iyan po ang mag-uutos. Sabihin niyo po sa inyong katabi, may kapangyarihan ka pala. Kapag kasunod po yan, nangyari po ang kapangyarihan ng Diyos. Tama mo ba? Pero hanggat hindi nangyayari yung ating sinasabi, ang nagwawagi po ay yung kapangyarihan ng kabila. Hinahadlangan ng huwag. Nadidinig niyo mo ba? Baka minsan ikaw na nga, leader ka na, a-attend ka ng prayer gathering, prayer work, o kung ano pa mang gawain sa Panginoon, mentoring. Sabihin ng kaaway, bubulong yun. Huwag. Yun ang inuutos ng kaaway. Amen po ba? Alam niyo po, parang biro, pero totoo. Pero pagka ibang gawain, ipagtutulakan ka pa. Yan, diyan ka umaten, sabi ng kaaway. Tatapingin ka pa sa balikat. Diyan ka lang. Alam niyo po, magandaya po tayo. Ikatlo po, sabi po diyan, kapag sinunod ninyo ang kautusan, yan ang kondisyon. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, kapag, hindi pa tanong, kundi isang pahayag na kung saan, kapag, may kondisyon ng ating Panginoon na kapag sinunod ninyo ang kautusan, ano mangyayari? Una, sabi po diyan, sige. Kondisyon pa rin kapag inibig si Yahweh. Totoo po ba iniibig niyo si Lord? Amen. Eh hindi na magiging kapag yan, tatanggalin na natin yung kapag. Inibig niyo na talaga ang Diyos. Walang ibang gagawin ng tayong tao, kundi ang sundin natin ay ibigin ng ating Panginoon. Sino may utos po niyan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong o sige, level up natin yung ating kaaway. Pero ang mga anak ng Diyos, taga-JC lang sa Calabridge, alam ko wala nang kaaway. Tanungin nyo nga po katabi niya, may kaaway ka ba ba? O yun, maganda. Sabi ni Sister Marie, siya na lang inaaway. Pero hindi na tayo ang nangaaway. Amen po ba? Kasi sumusunod tayo sa utos ng ating Panginoon. Kondisyones na binitiwan salita ni Moses sa mga taga-Israel, kapag sinunod nyo ang kautusan, syempre, ang mangyayari, iibigin mo talaga si Yahweh. Iibigin mo ang Diyos. Kaya lang naman nararamdaman ng pag-ibig dahil may sumunod. Hindi mararamdaman ang pag-ibig ng isang tao, asawa man yan, anak, kung laging sumusuway. Tama po ba? Napakabuti ng ating Panginoon kasi diyan pa lang sa utos na kapag ikaw ay sumunod, ay talagang mararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa totoo lang naman, kaya lang naman tayo narito dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi sa kung ano pa man. Hindi sa pera, hindi sa kung sino ang tao, hindi sa kung anumang posisyon tayo meron,
kundi iniibig natin ang ating Panginoon. Di mo ba napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon kung saan yung kondisyones ng panahon ni Moses sa ating ngayon dapat hindi na to kondisyon. Automatically ay ginagawa na natin na ibigin ang Panginoon. Ikalawa, sabi doon, kapag nilakaran ninyo ang kanyang landas. Meron tayong mga paa na kung saan pinalalakaran sa atin ng ating Panginoon. Ang landas na kung saan patungo sa ating Panginoon at patungo doon sa ikabubuti ng ating mga buhay. Meron landas na kung saan gustong lakaran ng maraming tao pero ang dulo noon kapahamakan. Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon, merong makitong na daan pero ang dulo noon ay buhay na walang hanggan. Merong malawak na daan, ngunit ang dulo noon ay impyerno at kapahamakan. Kaya nga nasa atin ang kapasyahan. Level by level ng mensahe ito, ibinigay sa atin ng Panginoon. May utos, o may nag-uutos, susunod ka ba? Kaya, makikita po natin, very applicable ang mensahe ng ating Panginoon, hindi lang sa church, maging sa ating pamilya, maging sa ating trabaho, at kung saan man tayo pumunta. Alam natin may utos. Ang tanong, susunod ka ba? Kaya kapag nilakaran ang kanyang mga landas, makikita po natin, ayaw ni Lord na ang ating paglakad ay para tayong mga inchik na Kristiyano. Lunes, nasa mundo ka, hanggang Sabado, Linggo, nasa Panginoon ka. Ang gusto ng Panginoon, everyday ng iyong buhay, kung i-declare mo na ikaw ay anak ng Diyos, anak ka ng Diyos, everyday. Tama po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Kaya nga sa mensahe kong yan, na kapag nilakaran nyo ang kanyang mga landas, alam niyo po, may lumabas na sekta po dyan. Ang dating daan. Di mo ba? Kasi nga po, gusto nilang daanan ay yung dating daan. Eh kaya lang, luma na po yun. Tayo po ay dadaan sa bagong landas ng ating Panginoon. Amen po ba? Muli, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po, ang mensahe ng ating Panginoon, tandaan po natin. Kahit buklatin pa natin mula Genesis to Revelation, it's all about the human. Utos. Kaya naman, ang buhay ng tao ay mapapabuti kapag sumunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Lahat ng susuway sa utos ng ating Panginoon, mapapahamak. Kaya nga po, makikita po natin, maraming tayong makakasabay, makakasama. Kaya lang ang tanong, tatagal kaya sila? Tanungin na nga po katabi nyo, tatagal ka ba? Kasi marami pang utos tayong maririnig. Marami pa tayong utos na susundin. Kaya lang ang tanong, kaya mo ba yan lakaran ng utos ng ating Panginoon? At ang landas na kanyang gustong palakaran po sa atin. Alam naman natin, ang gustong lakaran ng Diyos sa atin, yung landas natin, ay papunta sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Papunta sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Laging nasa atin ang kapasyahan, dalawa lamang, A and B lang ang ating pinag-uusapan. Kapag ka nagkamali pa po tayo sa multiple choice po na yan, ay talagang mahirapan po tayo. Laging, kung ang pagpipilian mo sa ikalawa na tayo ang papasya, ano sabi doon? Pakibaba nga, Brother Alice. Hindi sa konklusyon, doon po sa ikalawang mensahe ng Panginoon na tayo magpapasya. Tayo ang pipili ng buhay at na kasaganaan. Eh pag ang pinili pa naman natin, yung number 2, ang pipiliin natin ay, ano sa letter po niya? Tayo ang pipili ng kahirapan at kamatayan. Eh, talagang napakalaking pandaraya na po ng kaaway. Amen po ba? Amen. Talagang parang nakapikit na po tayo niyan, binulag na tayo ng kaaway. Pero kapag ka ang pinili po natin ay buhay at kasaganaan,
binuksan ng Panginoon ang iyong spiritual na mata. Binuksan ng Panginoon ang iyong spiritual na paningin. Maging ang iyong isip at puso ay naka-align sa landas ng ating Panginoon. Sa conclusion po, bahakbakin po ulit ni Brother Aris yan. Sa Deuteronomy chapter 30 verse 16c, kasi ENB po yung nasa tigat ng mensahe. Sabi niya, basahin po natin, sige po. Sabay-sabay po tayo kung ano mangyayari sa ating buhay. Pag sumunod po tayo. Hindi na isulat ni Brother Aris, babasahin po. Pagpapalain niya kayo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Ano daw po? Pagpapalain niya kayo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, congrats. Congrats. Malawak pala lupain mo. Nakita niyo na po ba? Ano kaya ito? Asyenda? Parang na talaga ay napakaliwanag po nito. Amen po ba? Sabi diyan, ulitin natin, napakaganda eh. Pagpapalain niya kayo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Ano naiisip niyo po? Itong Sokol Outreach po kaya ito? O yung ating cellphone? Ang tanong, bless po ba kayo nung kayo ay makarating dito sa JCLF Sokol Outreach? Bakit nga ba? Ang tanong nyo, bakit ba nga andito ako? Bakit ba dito ako? Pwede naman ako sa Mayna. Pwede naman ako sa Aplaya. Pwede naman ako sa Kainlog. Pwede naman ako sa Parian. Yung iba nga galing dito sa Maine, eh. Tama po ba? At lahat naman tayo taga-Maine. Kahit tayo ay taga-Sokol Outreach, alam niyo po, ang gusto doon, taga-Maine pa rin po tayo. Ang Maine at saka ang mga outreaches, isa lang po yan. Kaya lang, tanungin niyo nga po ulit katabi niyo, bakit ba andito ka? Gusto niyo po ba sagutin? Kasi dito ka gagamitin ni Lord. Maliwanag na po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, maliwanag na ba? O nalalabuhan ka pa rin? Ikalawa, sabi po doon, mabubuhay kayo ng matagal. Sabihin niyo po. Mabubuhay kayo ng matagal. Okay, i-personal niyo po. Mabubuhay ako ng... ako nga nangangarap na talagang 80 plus bago ako mawala sa mundo. Ako ay 53 na, pero nakita ko buhay ni Nanay Ancha eh. Talagang bless. Abay, 53 pala ako, ugi-ugi na. Naka-record po yan. At talaga namang, kung hindi natin yung ating mga pagkapasya, hindi natin naayusin, mapapahamon po talaga tayo. Palagay ng buhay at kasaganaan, ay kamatayan ang magmumutay. Kapahamakan at kamatayan. Nakakalungkot pong isipin. Pangatlo, sabi po doon, at kanyang pararamihin kayo. Sabihin mo po sa katabi mo, at pararamihin kayo doon. Alam niyo po, bawat individual may capacity o capability na mag-multiply na 12. Why? Kasi si Jesus Christ po ang prototype po niya. Kaya nga nasa G12 system po tayo, hindi po tayo naniligaw. Na ang strength o capability o kakayahan po na ibinigay sa atin ng Panginoon ay talagang mag-gather ng 12 disciples at mag-win ng 12. More than doon, alam natin, yung 12 na yun ang makakatulong po natin sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Hindi ganun kadali, merong 1, 2, 3, 4 man, o kung ilang po din disciple po natin, sabi po dyan, sa pangatlo, at kanyang pararamihin kayo. Sa totoo lang man po talaga, dati, nag-iisa lang tayo. Ako dati, walang asawa. Ako dati, walang anak. Pero ngayon, si Lord talaga, hindi na ako magtataka sa deklarasyon na to. Sa pangatlo, ano una, sabi po doon, pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Yun yung una. Ano sikreto? May utos, sumunod ka lang.
Makakamtan mo yung una na yun. Pangalawa, sabi doon, mabubuhay kayo ng matagal. May utos. Huwag kang kakain ng mga junk food. Huwag kang uminom ng maraming soft drinks at kung ano-ano pa. May utos. Susunod ka ba? Eh, ano sabi ng mga mahal sa buhay nung siya ay dinadialysis na, nung siya ay nasa ospital na, agaw buhay na. Ano sabi? Matigas kasi ulo niya. Diba? Sabihin niyo mo sa katabi niyo, palambutin mo ulo mo. Eh sabi naman ng mga pilosopo, eh talaga matigas na. Alam niyo po mga kapatid, ang mga taga-sukol ay tinuturuan ng ating Panginoon. Ginagamit lang po ang kabalbunod na ito. At yung mensahe naman ng Panginoon ay totoo at makapangyarihan, makatotohanan. Wala pong hangarin na banlingkod na ito tayo ay iligaw. Kasi sabi sa salita ng Diyos, kapag ang nag-aakay ay bulag, at bulag o aakayan, pareha silang mahuhulog sa bangin. Mapapahamak po sila. Pero pagka ang nag-aakay ay bukas at maliwanag ang kaisipan, ang kanyang paningin, dadalhin niya ito doon sa buhay na nais ng ating Panginoon. Kaya nga nasa John 10:10 po yan, lagi ko inuulit. Si Satan, dadalhin ka niya sa kapahamakan. Ano sabi doon? Sabi ni Jesus Christ, iliwanag niya yan, ang kaaway, ikaw ay dadayain niyan, pag nanakawan niyan, wawasakin niyan, at papatayin niyan. Pero ako, sabi ni Jesus Christ, kasi totoo Panginoong Jesus nais ko sa iyo, bibigyan kita ng isang buhay na ganyan at kasiyasiya. Kaya nga magpasya ka. Sabihin niyo ulit sa katabi niyo, magpasya ka na. Hanggat maaga. Yan. Sa ikatlo, sabi doon, kanyang pararamihin kayo. Kaya huwag tayong malungkot. Sabi nga ni inaanak na tatlong Panginoon, magkaroon pa rin tayo ng galak at saya. Kahit na tayo ay kakaunti. Why? Saan dumarami ang, parang ang hirap ng tanong, diba? Saan nagmula ang marami? Yun ang tamang tanong. Diba? Pwede po ba pakisagot? Lakasan niyo po. Saan nagmula ang marami? Kakaunti. Kaya nga ang pagbilang, tinuruan tayo ng basic count. Saan nagsimula? 1. Eh? 0. Ayun, ang tama. Sa wala. Hanggang sa magkaroon ng isa, dalawa. Hindi po pwedeng magkaroon ng 1,000 kung walang zero. Tama po ba? Nagsimula sa wala. Ang Sokol Outreach, nagsimula sa wala. Pero bakit nagkaroon? Pwede ba sabay-sabay natin tanungin, bakit nagkaroon? Bakit nagkaroon? O, sagutin natin, kasi meron Diyos. Minsan kasi parang wala, pero sabihin niyo mo sa katabi niyo, nandyan si Lord. Eh minsan, dadayain talaga tayo ng kaaway eh. O, okay, nangapatin. Tabo, hindi lumalago. O sige, diyan ka, magsiksik ka dyan, pero hindi. Pag nakita po natin na tayo po mismo gagamitin ng Panginoon, sasabihin niyo po, mapalad ka. Why? Yung wala nagkaroon, ikaw ang ginamit ng ating Panginoon. Kaya nga, miracle upon miracle, nangyari sa bansang Israel, meron sumunod. Sa ating pagbasa sa Book of Joshua, kung hindi sumunod sa mga utos si Joshua, hindi niya mararanasan na mahahati ang ilog ng Jordan. Hindi. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, sumunod ka na. Mararanasan mo na himala ng ating Panginoon. Ano gagawin natin? Titigil na tayo sa pagsuway sa ating Panginoon. Naku, napakasarap mabuhay pagka tayo po mismo ang naging masunurin. Saan nagsisimula ang pagsunod? Sabihin niyo po sa katabi mo, ikaw muna. Yan po ang truth. Eh, baka ibalik po sa atin ang kaaway. Sabihin ni Satan, ikaw nga, hindi nag-join. Tama mo ba? Ikaw nga, hindi ma-attend ng prayer work. Eh, paano mo sasabihin sa cellphone mo na ma-attend sila ng prayer work? Eh, ikaw nga, hindi ma-attend ng Sunday celebration.
Eh, ikaw nga, alam niyo po, huwag nating akalain na walang nakatingin. Uulitin ko po, para tayo maging matalino, huwag nating akalain na parang walang nakatingin. Sino nakatingin? Sino pangalawa? May nagsalita na. Nasaan nyo? Sino pangalawa? Yung kaaway. Oo ba? Sino pangatlo? Yung mga tao sa paligid natin. At minsan, hindi natin nakikita. Sila nakikita nila, pero tayo hindi natin nakikita. Magugulat ka na lang eh. Masabihin sa'yo, ang tamad mo. Ha? Ang sipag ko ha, ginagawa ko naman lahat. Nung pala, kulang pa. Nung pala, kulang pa. Sabihin niyo mo sa katabi niyo, kulang pa pala. Dagdagan mo ba? Alam niyo po, experience ng mga cell leader yun eh. Di mo ba? Tayo, journal ng journal. Pero pag inutos natin sa ating mga cell member, nga sila. Tulog sila. Sabi nga ng ating pastor, ba itong mga primary 12 na ito? Ano ba itong mga cell leader na ito? Mga nakanganga, mga tulog. At nasaan ko lang po ang kapalikod na ito. Nakanganga pala ako, doon ko nalaman. Tulog pala ako. Alam niyo po, nagigising pa rin ako eh. May utos. Akala ko nasusunod ko na, akala ko nagagawa ko na. Pero patawarin ako ng Panginoon, hindi pa pala. Eh napakabuti ng Panginoon, nandiyan na, nakalatag na. Susungkitin na lang po natin yung tatlong bagay po na yan. Pag hindi natin abot, huwag nating akalain mahirap. Eh meron naman sungkit para dumaling. Di mo ba? Ranas na ranas ko po yun sa rambutan eh. At pag ako'y nanungkit, nakita ng mga bata po doon sa kaming bahay. Aba, Brother Benji! Isa pa! Abay, nakakarami na. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Ang sikreto lang ng buhay talaga para maging madali. May utos. Ano madali? Ano ang mahirap? Sumunod o sumuway? Bahala ka, Brother Benji. Alam niyo po, ang totoo po talaga. Parehas lang mahirap. Parehas lang madali. Maunawaan po natin. Ulitin ko po, parehas lang mahirap. Parehas lang madali. Bakit ko po nasabi? It's a matter of decision, sabi ko sa ikalawa. Hindi malayo sa inyong kautusan, malapit lang. Madali lang tandaan eh. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso. Magpapasya tayo. Kaya madali at mahirap yan eh. Magpapasya tayo, pipili tayo. Pagka pinili mo yung una, madali. Madali. Why? Kasi pagka nagpasya ka, nasundin yung una, andun yung buhay at kasaganahan. Eh di doon ka na. May hirapan ka naman eh. Sa totoo lang, wala namang mahirap. Ang hirap lang sa una. Nalaman na po natin. Ulitin po natin, sabihin niyo po sa inyong katabi, ang hirap lang sa una. May hirapan ka lang sa una. Ano yung susunod? Magkakaroon ka na ng pattern yan eh. Dadali na po yan. Kaya lang naman hindi mo pa alam at mahirap sa una magbilang. Hindi mo pa naman talaga alam eh. Nung grade 1 ka, hirap na hirap ka dahil nung kinder ka at prep ka, hindi mo na pagbuti ang iyong pag-aaral. Nung nag-grade 1 ka, nga ka pa rin. Hindi mo mabilang yung 1 to 100. Hanggang saan ka lang? Hanggang 10 ka lang. Tama po ba? Pero nung matutunan mo, ganun lang pala kadali. May pattern naman. Pagka nagbilang ka ng 0, ano kasunod? 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 O, di ba? Para tayo grade 1. At alam naman natin, ganun lang kadali. At yung pinagbabasa ka ng
Abakada. Anong kasunod ng A? Di nga. Anong kasunod ng A? Binibigyan ko lang kayo ng Eddie. Di ba? E, I, O, U. Bago ka pumunta sa ikalawa, ba, baby, bogu. Kake, alam niyo po si Muraya, doon natuto eh. Nang sinunod niya ako, pero nung una, hirap na hirap. Nakukuha niyo po ba? Amen. Alam niyo po, ayaw ni Lord tayong pahirapan. Ulitin ko po, ayaw ni Lord tayong pahirapan. Kahit si Brother Benji, ayaw ko kayong pahirapan. Hindi tayo dikawon dito. Malaya po kayo. Nasa inyo ang pagpapasya. Kaya nga may mga leaders po tayo, hindi ko naman hawak ang kanilang puso't isipan. Tama po ba? Kahit kayo maging magulang, pakatandaan niyo po ito sa sabihin ko. Hindi niyo hawak ang kanilang puso at isipan. Yes, anak niyo sila. Yes, cell member niyo sila. Pero may desisyon niyo sila. Para sila ay makapag-desisyon ng tama. Nasa ng utos? Nasa inyong bibig. Nasa inyong puso. Kung ano yung pinasasabi ng Diyos, yun ang ating sabihin. Sabi sa book of Ezekiel, kung hindi ako nagkakamali, kapag ka napaalalahanan nyo na sila, nasabihan nyo na sila, napangaralan nyo na sila, naturuan nyo na sila, hindi nyo na pananagutan ang kanilang buhay at dugo sa kamay ng ating Panginoon. Pero pag hindi nyo nasabi sa kanila, naituro sa kanila, naipaalaala sa kanila, pananagutan nyo ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Mga cell leaders, yan po ang ating responsibility and accountability sa ating Panginoon. Ako, malaya po ako sa ating Panginoon. Kung ako may pagkukulang, nihingi ko agad ng tawad. Andiyan si Brother Gary, andiyan si Brother Aris, andiyan si Tata Elmo. Malalaki na sila. Mature na sila. Pag sila'y napahamak pa, nakataas na ang mga kamay sa ating Panginoon. At lahat ng dadaan sa aking mga kamay, laging pinagkakatiwala ko sa ating Panginoon. Mga cell leaders, kinakausap tayo ng ating Panginoon. Nasa ating mga kamay ang pasya. Nasa ating bibig at puso ang utos ng ating Panginoon. Kaya itinuro na po sa atin ng Panginoon niya, talagang tayo ay ang gagawin lang natin, sundin. Isang katangian po ni Brother Benji. Kaya po nakarating po ako sa level po nito. Alam ng ating Panginoon, alam ng ating pastor. Hanggat maaari, hindi ko pa sasakitin ang ulo ng ating pastor. Hanggat kaya kong sumunod, susunod ko ako sa tunong ng ating Panginoon. Pagka ganito po ang naging karakter ng mga taga-sukoy, wala nang sasakit ang ulo. Maya apply din natin sa ating pamilya. Kapag ayaw nilang sumunod, tayo mismo ang gumagawa. Nakikita niyo po ba ito sa suol? Kapag ka merong itinalaga at parang hindi kaya at ayaw tanggapin yung kanyang pagkatalaga, merong ilalagay sila. Tandaan po natin yan. Lahat po tayo ay binibigyan ng chance, privilege, opportunity ng ating Panginoon para gumanap sa pambihirang ganapin o gawain sa harap ng ating Panginoon. Nakikita niyo po ba yun? Yung maging cell leader ka lang, hindi na po biro yun. Kaya ngayon iba ayaw. Takot na gampanan ang pagiging cell leader. Pero hindi nila alam, iyan yung pinakamahalagang utos ng ating Panginoon. Nasaan po utos yan? Nasa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, I think. Masabi doon, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. I-consolidate din doon sila doon. Sabi doon, turuan sila. Teaching them. Tama po ba? Kaya sa araw kong ito, nais ng Panginoon, pagpalain ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, nais ni Lord pagpalain ka. Pero ang gagawin mo lang, sumunod ka. Tayo po lahat ay tumayo.